Dapat pala dapat pala nakinig na lang ako sa mga sa nanay ko, sa mga tita ko. Sana pala nakinig na lang ako sa kanila. Minsan talaga mas maganda nakikinig sa mga nakatatanda eh. Oo, kasi akala natin okay sila eh, yung pala hindi. Mababaw lang pala. Anyway, wala tayong magagawa, naiboto na natin eh. Huwag na natin kalimutan yan sa 2028. Ganun na lang. Ganun na lang mga kutsero. Ano ba kasi nangyari? Itong naganap guys. Marcos Jr. on Sara Duterte denying friendship. Maybe I was deceived. Marcos Jr. on Sara Duterte denying friendship. Maybe I was deceived. Okay? Ito yung sinabi niya kanina sa this is during the interviews, 'di ba? Kapag lumalabas si presidente ng bansa, nagpapa-interview siya sa Malacanang Press Club, 'di ba? Or sa Malacanang Press Corps. Ito yung interview na 'yon. Panoorin natin. Magandang gabi, Nel. Ano ang ilan sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN at ano ang kanyang sinabi tungkol kay VP Sara? Yes, Jun, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nasayang ang kanyang mensahe at pakikipag-usap dito sa Association of Southeast Asian Nations o dito sa ASEAN Summit. Sa press briefing ng Pangulo bago matapos ang ASEAN Summit, sinabi niya na may mga bansang nag-alok ng tulong sa Pilipinas ukol sa mga kinakaharap na hamon nito. Kabilang narito ang patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. It is always very useful because at some point there are many offers of help, and they say if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. Ito yung topic natin kahapon eh. Na pinagalitan ni PBBM yung mga leaders ng ASEAN. Sabi niya, huwag kayong magbulag-bulagan sa ginagawa ng China. Di ba kahapon sinabi niya? So, at least, mga kochero, nagkaroon ng tawag dito, development doon sa parte na yon, di ba? At least nagkaroon ng moving forward, kumbaga, diyan sa issue na yan. So, okay na rin siguro yun. At least pinag-uusapan, lumalapit na sa kanya. And they're offering help. Yun yung importante eh. Ano mga kochero, kasi kung hindi gagalaw ang ASEAN, kung puro Pilipinas lang yan, walang mangyayari. Mukhang napapansin na rin ng ibang members ng ASEAN na itong si China is a different kind of animal. Oo. So let's see kung ano mangyayari dyan in the future. Pero kung sinabi dito kasi more than half daw ang willing tumulong sa Pilipinas. So, ilan lang naman sila? 'Di ba? 15 yata, 15 member states yata ang ang ASEAN. So, at least you have 7 or 8. That's more than half already. Okay na rin 'yun. As an interlocutor, all of these offers, which would not come if we did not make our position clear. Tumanggi nang sabihin ng Pangulo kung ano-ano mga bansa ito dahil private conversation ito sa sidelines ng summit. Pero mahigit anya ito sa kalahati ng miyembro ng ASEAN. Kaya naman hindi sang-ayon ng Pangulo sa kritisismo na puro salita lamang ang ASEAN at walang nangyayaring aksyon sa mga issue lalo na sa usapin ng South China Sea. Well, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. So if the talking is keeping conflict away, then ASEAN will have achieved at least one of its most important purposes. Samantala, sinagot rin ni Pangulong Marcos ang issue kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nadismaya siya nang malamang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Sana practice what you preach, no, Sarah? Oo, di ba? Sa book na Isang Kaibigan, di ba sinabi niya yun? Ang isang kaibigan ay hindi iniiwan ang isang kaibigan. Ayan.
Oo. Kaso mukhang kailangan yata niyang basahin yung sarili niyang libro. Unless hindi siya yung sumulat ng book. Unless hindi siya yung sumulat ng libro. Yun daw ang sikreto para maging maunlad ang buhay, sabi. Practicing what you preach. Anyway, tuloy natin tong video. PBBM kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya itinalagang caretaker ng bansa habang siya ay nasa Lao PDR para sa ASEAN Summit. Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. June, katatapos lamang nitong closing ceremony ng ASEAN Summit dito sa Lao PDR at tapos na rin yung turnover ceremony ng chairmanship mula dito sa Lao ay ililipat na sa Malaysia para naman sa 2025 summit. At ngayong gabi, inaasahan na rin ang pagbalik dyan sa Pilipinas ni Pangulong Marcos at magbibigay din siya ng kanyang arrival speech ukol nga dito sa naging kabuuan ng kanyang pagdalo dito sa ASEAN. At yan din ang naging kabuuan ng ating pagtutok dito sa 3-day ASEAN Summit dito sa Lao PDR. June. At least narinig na natin kay Presidente, no? Di ba? Narinig na natin kay Presidente. I was deceived, sabi niya. I was deceived. Ay na yun. Okay na yun. Oo. Maraming nambubudol talaga nung panahon ng eleksyon Dami talaga. Pero, may statement pa si Amy Marcos kanina lang yata or yesterday na gusto pa raw niyang ayusin ang unity team. Yung sinabi niya. Yun parang ang gusto niya. Oo. Ang problema doon, mga Ochero, may naniniwala pa ba kay Amy? Yun nga, feeling ko, pati kay Amy, wala nang naniniwala Yun. Yun na nga yung doon sinabi ko. And alam niyo, mga Ochero, matagal ko na sinasabi to na si PBBM ay hindi nagkulang sa friendship nila ni Sara Duterte. Hindi nagkulang si PBBM dyan. Alam nating lahat yan. Na hindi nagkulang si Presidente kay Sara Duterte. Ang may malaking pagkukulang si Sara. Malaking pagkukulang sa side niya. For example, ito lang, May 28, 2023, last year lang to. Marcos designates himself as official BFF of Sara. Di ba? Official BFF daw. Sabi niya, Marcos thanked the Vice President for her kind introduction, saying he felt as if he was back in the campaign period. I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. That's one. Hindi lang yan, hindi nagkulang. Kung si Presidente naging totoo kay Sara, hindi nasuklian yun. Hindi lang yan yung nangyari. Meron pa. I'm still your number one fan. Diba? Same yata yan. Meron pa. Hindi nagkulang si Presidente kay Sara. Sara Duterte will be a great VP, says Marcos. June pa lang yan, bago umupo si PBBM tsaka si Sara. Di ba? Di ba si Presidente nag-oath taking siya sa Manila. Si Sara nag-oath taking sa sa Davao City. Sabi niya, I'm so proud of her. She's gonna be great. She will do a great job. I know it. Tapos 2 years later, na-realize nating lahat na hindi pala. She did not do a great job. She actually was very piss poor job of being the Vice President. She did a piss poor job as being the Secretary of Education. She's now doing a piss poor job of being the Vice President. Wala na akong kwentang Secretary of Education, wala pang kwentang VP. Budol talaga. Binudol tayong lahat, guys. Tayong bumoto sa kanya. Well, alam niyo naman, mayroong mga ibang DDS talaga na binoto siya. And yun yung sobra na 800,000. Kasi di ba 31.6 si PBBM tapos si Sara is 32 point something.
Maliit lang ang diferensya nila eh. Mga around less than a million. Mga 600, 700,000. Oh. Yung sobra na yon mga kotsero, most probably sila yung mga DDS or sila yung mga kakamping na bumoto kay Sara, yung mga gusto ng Rosa. Tapos malaman-laman natin, after 2 years, matutuklasan natin, inubos yung confidential funds sa wala. Mali ang gamit ng confidential funds. Tapos, kapag tinatanong kung saan ginamit yung confidential funds, for clarity, syempre kailangan malaman natin yun kung saan ginamit yung confidential funds. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Wala, magtatago. Gagawa ng napakaraming excuses, gagawa ng ibang lakad, ganyan-ganyan, etc. etc. Panahon ng crisis, nagpunta ng Germany, nanood ng Taylor Swift. So, yun. It's gonna be great. Siguro, syempre, buo pa yung alyansa nito, 2022 pa to eh. So, lahat tayo umaasa niyan. Lahat tayo. Pero, ang ending, budol. Budol, budol. Budol, budol. Ito pa. June 1, 2023. Marcos greets birthday girl Sara, ignore the tambaloslos. Imagine. Eh. Sabi ni Chopaing. Anyway. Mas pinili ni PBBM protektahan si Sara. Diba? Although ako, mga kotsero, hindi ako supporter ni Martin Romualdez. And I don't think I'll ever be a supporter of Martin Romualdez. Pero the fact is, mas pinili niya nakampihan si Sara kesa sa Martin Romualdez. Lisa's beef with Sara won't affect our working relationship. Ay, grabe, no? Diba? Tayong mga sa mga may asawa, sa mga katulad nating may asawa, kapag pinapili ka ng asawa mo, di ba? Ako o friends? Lalo na pag babaeng friend. Ako o friends? Alam mo, dapat tama yung sasagot mo dyan. Hindi pwedeng si friends. Oo, dapat si asawa. Hindi pwedeng si friends. Lalo na pag babaeng friend. Hindi pwede. Hindi pwedeng si friend. Laging si Mrs. Yung mga tropa mo nga lang, di ba? Pag pinapili ka, lalabas ka today? Kasama mga tropa mo? Sure ka? Pag nakarinig ka na ng ganon, wala. Huwag ka nang lumabas. Huwag ka nang lumabas. Pag nakarinig ka ng ganon, huwag ka nang lumabas. Para walang gulo. Ito pa kaya. Di ba sinabi ni Lisa, bad shot na sa akin yan si Sara Duterte. I'm sure kinausap niya si Lisa, si FL. I'm sure kinausap niya si FL. After that, sasabihin niya, my love. Paano yan? Katrabaho ko si friend Sara. Paano gagawin natin? Di ba? Pakiintindi na lang. Ay, ganon. Kasi hindi naman magsasalita si presidente ng ganito kung hindi niya kinausap si FL eh. Hindi mo talaga sa mundo talaga ng politika, mga kotsero, you should not take things personally. Huwag mong pe-personalin. Wag mo rin seryosohin masyado hangga't hindi mo pa nasusubukan ang friendship. Tulad ngayon. Tulad tong panahon na yon, hindi pa subok ang friendship. Ayan, ano nangyari ngayon? Hindi pa subok. Siguro mas maaga lang nating na-realize na hinudas talaga siya ni Sara. Bago siya. Kasi alam niyo, mga kotsero, ito paulit-ulit ko talaga naririnig to sa mga taong nakakakilala kay PBBM. Lalo na sa mga kakilala ko na malapit talaga sa kanya at sa asawa niya. Akala niyo wala akong connect sa kanila, no? Alam niyo, may connection ako sa kanila, hindi ko lang ginagamit. And I don't feel the need to. I don't think I need to do it. But anyway, si PBBM is loyal to a fault.
Yun ang laging sinasabi. Si PBBM is very loyal to his friends to a fault. Ibig sabihin, sobrang loyal niya sa mga kaibigan niya, mga kotsero, na minsan, kahit minawalang hiya na siya, binawalang hiya na siya, kung ano-anong sinasabi sa kanya, kung ano-anong ginagawa sa likuran niya, tulad ng pangbababoy sa barn, pinapalampas na lang niya. Siguro totoo yung kasabihan na it's lonely at the top. Na nakakalungkot talaga pag ikaw yung nasa tuktok. Kasi hindi mo alam kung sinong kakampi mo, hindi mo alam kung sinong kaaway mo, di ba? So mga kotsero, I'll see all of you later sa ating next Ako Janet Live. God bless you. See you later, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?